L-I-J-K-A-N-P Q-I-S-T-U-B W-H-I-N-C. Now I know my ABC. Next time won't you say like me? Ako si Lisa. Tubong Negros Occidental. Puro tayo Negros Dalaga ako. Nang mga panahong nangyari ito. Nasa 18 anyos lang ako. Sa baryo namin, simple lang ang buhay. Puro palayan, kubo, at mga kapitbahay na halos magkakilala lang ang lahat. Pero tuwing fiesta, doon nabubuhay ang baryo namin. May mga plano, may prosesyon, at sa gabi, may sayawan sa ilalim ng kalubihan. Noong gabing iyon, fiesta ng patron namin. Inaya ako ng mga kaibigan kong pumunta sa sayawan dahil may sayaw daw, may pailaw, at parang lahat ng tao gising. Pumayag naman si nanay, basta raw wag akong magpapauwi ng sobrang gabi na. Masaya ang sayawan. Sumayaw kami ng mga kaibigan ko, tumatawa at kumakain ng benenta roong kakanin at umiinom pa ng tuba. Pero pasado 11:00 ay nakaramdam ako ng pagod. Hindi pa tapos ang tugtugan at nasa kasarapan pa. Pero naisip ko nang umuwi na. Mga day, mauna na akong umuwi sa inyo ha? Sabi ko sa kanila. Sigurado ka ba, Lisa? Madilim sa daan ha? Sagot ni Marites. Sanay na ako. Lagi ko naman dinadaanan yun. Tugon ko habang kumakaway na. Hindi talaga ako sanay sa puyatan nun kasi maaga kaming natutulog. Bitbit ko lang ang maliit kong bag at ang panyo na bigay ni nanay. Tahimik ang daan pa uwi, maliban sa huni ng mga kuliglig. Malayo pa, rinig ko pa ang sunata ng baylihan. Pero habang lumalayo ako, unti-unting nawawala ang ingay. Ang pinakamahirap na parte ng daan ay ang may malaking balete. Bata pa lamang ako. Naririnig ko na ang mga kwento tungkol doon. May nawawala raw na mga bata. May nahaharanahan na dalaga. At minsan may mga nakikitang ilaw. Pero bilang bata noon, tingin ko, kwento-kwento lang ng mga matatanda para takutin ang mga bata. At nung malapit na ako sa puno, biglang umihip ang malamig na hangin. Napahigpit ako ng hawak sa bag ko. Gusto ko sanang bilisan ang lakad, pero parang may mabigat na humahawak sa paa ko. Doon ko na narinig ang tunog ng isang gitara. Maliwanag ang buwan, kaya malinaw sa pandinig ko ang bawat himig. Hindi basta tugtog lang, may tono ito at may awit maya-maya. Pamilyar ang kanta. Parang kundima na matagal ko nang narinig sa radyo ni tatay noong nabubuhay pa siya. Natigilan ako. Walang ibang bahay malapit sa balete. Walang tao. Kaya imposible na may gitarista doon. Lisa. Nanlamig ako. Tinawag ang pangalan ko. Boses ng lalaki. Malumanay. Parang binata na magalang. Maya-maya pa ay bigla itong nagtono. Tsaka nagsalita. Lisa, matagal na kitang hinihintay. Nangangatog ang tuhod ko, pero napalingon ako sa puno.
Doon ko siya nakita. Isang lalaki. Napakaputi at may hawak na gitara. Mahaba ang buhok. Maamo ang muka. At ngumingiti siya sa akin. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi nakalapat sa lupa ang mga paa niya. Nakalutang lang siya. Gusto kong tumakbo pero parang may humaharang sa akin. Nakapako ang mga mata ko sa kanya. Patuloy lang siyang tumutugtog at kumakanta ng kundiman. Para bang ako ang kinakausap ng kanta. "Halika na, Lisa. Dito ka na." Parang inihila ako ng boses niya. Unti-unti akong lumalapit kahit pilit kong nilalabanan. Sa isip ko, gusto kong tumakbo papalayo. Pero iba ang sinasabi ng katawan ko. Sa isang iglap, naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Mula sa likod. Malakas at parang nanggigigil. "Uuwi ka!" Sigaw ng tinig na hindi ko nakikita. Nagising ako sa pagkakabighani. Para akong natauhan. Agad akong tumakbo. Hindi na nilingon ang balete. Rinig ko pa rin ang gitara at boses ng lalaki. Parang papalayo na habang lumalakas ang tibok ng puso ko. Pagkarating ko sa bahay, hinabol ako ng hingal. Halos hindi ako makapagsalita nang makita ako ni nanay. "Anong nangyari sa iyo, Lisa? Ha?" Tanong niya habang pinapaupo ako. "Nakakagulat ka naman. Akala ko kung ano na yung kumakalabog eh." Kumatok kasi ako ng kumatok na pagkalakas-lakas at may dala pang pagsigaw. Nung makainom ako ng tubig, kwento ko ang lahat. Mula sa tugtog ng gitara hanggang sa boses na tumawag ng pangalan ko. Natulala si nanay. Tapos nanlaki ang mga mata. "Sabi ko na sa iyo, huwag kang maglakad ng mag-isa kapag gabi na. May engkanto sa balete na yon. Dalaga ang gusto niya. Lalo na yung mga galing sa sayawan. Mabuti at nakauwi ka pa." Kinabukasan, dinala ako ni nanay kay Aling Basing, isang albularya sa aming baryo. Pinainom niya ako ng pinaghalong tubig at dahon. Tapos sinabihan ako na mag-ingat. "Kung hindi ka nasabihan ng tinig na iyon na umuwi ka na, baka hindi ka na nakauwi, iha. May umaaligid na engkanto sa iyo. Mabuti at may kumontra at malakas ang gabay mo," sabi ni Aling Basing. Mula noon, hindi na ako dumadaan mag-isa sa balete kapag gabi na. Tuwing fiesta, kung gustuhin ko mang pumunta sa sayawan, lagi akong umuwi ng may kasama. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang gitara at ang boses na tumawag sa pangalan ko. At tuwing makakarinig ako ng kundiman, bumabalik ang malamig na pakiramdam ng gabing iyon sa ilalim ng balete. Ako si Carlo, tubong Negros Oriental, at estudyante noon sa kolehiyo sa bayan. Simple lang ang buhay namin. Gigising ng maaga, papasok sa klase, tapos ay uwian na. Dahil medyo malayo ang inuuwian ko mula sa eskwela, madalas akong dumadaan sa isang kalsadang halos wala ng tao pagsapit ng hapon. Doon nakatayo ang isang napakalaking puno ng balete. Luma na raw iyon, sabi ng mga matatanda, at may bantay na mga engkanto. Bata pa lang ako, pinagsasabihan ako ng nanay ko, "Anak, wag na wag kang dadaan mag-isa dyan ha, lalo na kapag gabi, at kung mapagod ka man, wag kang uupo kahit sa ilalim man lang nito." Tawang-tawa lang ako dati. Hindi kasi ako madaling maniwala sa mga engkanto at mga multo. Para sa akin, puro takutan lang iyon ng mga matatanda.
Hanggang sa isang araw, matapos ang mahabang klase at group work, halos 6:00 na ng gabi nang makauwi ako. Naglakad ako sa kalsadang iyon. Pagod na pagod at halos wala na sa wisyo. Pagkarating ko sa tapat ng balete, ramdam kong bigla akong inantok ng todo. Siguro dahil kulang ako sa tulog, kaya naisip kong maupo na muna sa malaking ugat ng puno para makapagpahinga ng saglit. Ang plano ko 5 minuto lang, pero sa pag-upo ko, para bang may malamig na hangin na yumakap sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. At hindi ko na namalayan na nakapikit na ako at nakatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na idlip. Pero nang magmulat ako ng mga mata, hindi na iyon ang kalsadang alam ko. Ang paligid, puno ng liwanag na parang galing sa buwan. Pero sobrang linaw ng lahat. Ang balete, mas malaki at mas matingkad. At sa ilalim nito, may mga taong nakatayo. Mga nilalang na hindi ordinaryo. Mapuputi ang balat nila, makikinis, mahaba ang buhok, at parang mga modelong nakasuot ng puti at gintong kasuotan. Magaganda at gwapo silang lahat. Nakatingin sila sa akin at may mga ngiti sa labi. Isang babae ang lumapit. Mahaba ang buhok niya, nakalugay, at nakasuot ng puting bestida. Umupo siya sa tabi ko at ngumiti. Sa wakas, nagising ka rin. Nasaan ako? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Ngumiti lang siya at tumuro sa paligid. Nasa lugar ka namin, sa tahanan namin. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na makapasok dito. Gusto kong tumayo, pero parang mabigat ang katawan ko. Ang mga kasama niya, nagsisimula ng umawit. Isang himig na hindi ko maintindihan, pero napakasarap pakinggan. Nakakaantok. Hinawakan niya ang braso ko. Ang lamig ng kamay niya na parang yelo. Carlo, dito ka lang. Walang problema rito. Hindi ka mapapagod. Hindi ka magugutom. Puro kapayapaan lang. Pero sa loob ko, may bumubulong na umuwi ka na at huwag kang magpapadala. Kaya pilit kong binawi ang kamay ko at saka tumayo. Hindi. Kailangan kong umuwi sa amin. Nag-iba ang ngiti niya. Mula sa malumanay, naging malamig at matalim. Hindi lahat ng nakakapasok dito ay pinapayagang makalabas. Biglang nag-iba ang paligid. Ang mga ngiti ng mga engkanto naging nakakatakot. Ang mga mata nila tila kumikislap na pula. Lumingon ako at nakita kong unti-unting nagsasara ang daan pabalik sa labas. Wala na akong nagawa kundi ang magdasal. Inulit ko ng paulit-ulit ang alam kong dasal. At habang nagdarasal ako, parang biglang gumaan ang katawan ko. Naramdaman kong may malakas na hangin na dumaan at unti-unting nagdilim ulit ang paligid. Pagkadilat ko, naroon na ako sa ilalim ng balete. Gabi pa rin at walang ibang tao doon. Nanginginig ang katawan ko. Pawis na pawis, pero buo akong nakabalik. Pagka-uwi ko sa amin, ikunento ko sa nanay ko ang nangyari. Hindi na siya nagulat. Ang sabi niya, mabuti at nalabanan mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang matutulog sa ilalim ng balete. Baka kunin ka talaga ng mga bantay.
Simula noon, kahit gaano ako kapagod, hindi ko na inuulit ang pagkakamali kong iyon. At hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa ilalim ng balete, lagi kong nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin. Parang paalala na minsan, munti ka na akong hindi nakabalik. Ako si Maricel, tubong Negros Occidental. Lumaki ako sa isang baryo na napapaligiran ng palayan at niyugan. Tahimik lang ang buhay namin. May isang bahagi ng baryo na palaging iniiwasan ng mga tao. Ang lugar kung saan nakatayo ang pinakamalaking balete na nakita ko sa buong buhay ko. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol doon. Sabi ng mga matatanda, may mga nilalang na nakatira sa puno. May mga engkanto na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Kaya kahit tanghaling tapat, bihira ang dumadaan sa kalsadang iyon o daanan ng mga tao. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa dumating ang mga panaginip. Una kong naranasan noong ako'y 16 na taong gulang. Sa panaginip ko, nakatayo ako sa harap ng malaking balete. Madilim ang paligid, pero ang puno tila nagliliwanag. May boses akong naririnig. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Basta malumanay at parang inaakit ako. Halika. Pagkagising ko, pawis na pawis ako kahit malamig ang gabi. Inisip ko lang na bangungot iyon, pero hindi natapos doon. Sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit kong napapanaganipan ang puno at ang tinig na tumatawag sa akin. Hanggang sa isang gabi, mas malinaw na ang tinig. Maricel, halika na. Kinilabutan ako dahil tinatawag na ako sa pangalan ko. Doon na ako nagsimulang matakot. Ikunento ko sa nanay ko, pero sabi lang niya, "Huwag kang makikinig sa tawag na yan. Magdasal ka bago ka matulog." Sinunod ko siya, pero kahit nagdarasal na ako, mas lalo pang lumalakas ang tawag at dumating sa punto na hindi na lang sa panaginip. Isang gabi habang pauwi ako galing sa tindahan, napadaan ako sa may kalsadang malapit sa balete. 8:00 pa lang ng gabi pero madilim na. Tahimik na ang paligid. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Nang mapatingin ako sa direksyon ng puno, nanlamig bigla ang buong katawan ko. Narinig ko ang parehong tinig, hindi na sa panaginip. Nanggagaling mismo na sa ilalim ng balete. Maricel, halika rito. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisilipin iyon. Para bang may humihila sa loob ko na sumunod. Pero mabilis akong nakatakbo pa uwi. Pagkarating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Hindi ko na sinabi sa kahit kanino. Baka sabihing nababaliw na ako. Ilang araw ang lumipas, mas lalo pang nagiging kakaiba ang mga panaginip ko. Hindi lang boses ang naririnig ko, kundi may mga nakikita na ako mga kakaibang nilalang. Mga mapuputi ang balat, mahahaba ang buhok, magaganda ang anyo. Nasa ilalim sila ng balete at nakangiti sa akin. Para bang inanyayahan nila akong lumapit doon. Hanggang sa isang gabi muli,
Sa panaginip ko, may isa sa kanila ang lumapit at hinawakan ang kamay ko. Ang lamig ng haplos at ang sabi niya, "Hindi ka na dapat bumalik. Dito ka na." At pagmulat ko, nasa higaan na ako. Pero may marka na parang maliit na sugat sa braso ko na para bang totoo ang mga pangyayari. Doon na ako nagpasya na sabihin sa lola ko ang lahat. Natakot na ako nun. Matanda na siya at alam kong marami siyang alam sa mga ganitong bagay. Pagkarinig niya, bigla siyang natigilan. "Engkanto yan, Maricel. Sila ang mga nakatira sa Balete. Ikaw ang napili nila." Nanlaki ang mga mata ko. "Bakit ako, La?" "Hindi ko alam. Pero kapag sinunod mo ang tawag nila, baka hindi ka na makabalik." Sagot ni Lola. Mula noon, halos gabi-gabi akong pinagmamasda ng pamilya ko kapag natutulog. Natatakot silang baka maglakad ako papunta sa puno nang hindi nila namamalayan. At dumating nga ang gabi na kinakatakutan ko. Na timing iyon na piyesta sa baryo. Maraming tao, masaya at maingay. Pagkatapos ng sayawan, nagpaalam akong uuwi na. Pero sa halip na dumiretso sa bahay, hindi ko alam kung bakit. Natagpuan ko ang sarili ko na naglalakad papunta sa direksyon ng Balete. Parang wala ako sa sarili. Naririnig ko na naman ulit ang tinig. Mas malinaw kaysa sa dati. "Halika na, Maricel. Dito ka na." Pagkarating ko sa tapat ng puno, lumiwanag ang paligid kahit walang buwan. Ang mga sanga at ugat ng Balete kumikislap na parang may mga ilaw na hindi ko maipaliwanag. At doon sila muling lumitaw, ang mga engkanto. Mga babae at lalaki, magaganda at makinis ang balat. Nakangiti sila sa akin. May isa sa kanila ang lumapit, yung parehong nakita ko sa panaginip. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. "Hindi ka na namin palalayain kapag sumama ka," bulong niya. Sa sandaling iyon, biglang naalala ko ang babala ng lola ko. Pinilit kong umatras at sumigaw ng dasal. Nanginginig ang boses ko habang inuulit ang ama namin. At nang pagkasabi ko ng letra o yung salita na "Amin," biglang naglaho ang liwanag. Ang mga engkanto ay nawala. Ang paligid ay bumalik sa dati. Dumilim at tumahimik. Tumakbo ako pa uwi. Halos mabaliw ako sa takot. Pagkarating ko sa bahay, sinalubong ako ng lola ko. Iyak ako ng iyak nun. Tumingin siya sa braso ko at nakita niyang may bakas ng haplos. Itim at malamig ang pakiramdam ko. "Pasalamat ka at nakalaban ka, Maricel, dahil kung hindi, baka ngayong gabi kasama ka na nila," sabi ni Lola. Simula noon, hindi na ako dumadaan malapit sa Balete. Kahit tanghaling tapat at hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yung tinig na tumatawag sa pangalan ko, nanlalamig pa rin ang buong katawan ko. Sa baryo namin, marami pang kwento tungkol sa Balete. Pero ang sa akin, hindi lang kwento. Isa iyong karanasan na kahit gaano katagal, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ako si Rigor, Tubong Negros Occidental. Bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig sa mga matatanda na maraming puno ng Balete sa amin ang may bantay. Mga engkanto raw na ayaw gambalain. Para sa akin dati,
Puro kwento lang iyon ng mga matatanda para takutin kaming mga kabataan. Pero isang gabi, inabutan ako ng dilim sa daan pauwi. Doon ko napatunayan na hindi pala basta haka-haka lang ang lahat. May parte sa baryo namin na madadaanan mo, ang isang napakalaking balete. Kilala iyon ng lahat kasi kahit ang haling tapat, madilim pa rin sa ilalim ng mga sanga at ugat nito. Para bang may sariling anino ang puno. At ang sabi nga ng mga matatanda, marami raw ang nangyaring aksidente doon. Mga motorista na biglang nawala sa kalsada, may ilan ding nawala ng malay pagdaan. Hanggang nga sa isang gabi, galing ako sa palengke nun. Hating gabi na halos kasi natagalan ako sa pagbili ng kailangan ng pamilya at napadaan pa ako sa isang kakilala. Wala akong ibang madaanan nun, kundi yung kalsada na malapit sa balete. Pagkalapit ko sa mismong puno, ramdam ko kaagad ang kakaibang lamig. Tahimik ang paligid. Kahit mga kuliglig ay wala akong naririnig. Bigla na lang tumindig ang balahibo ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Pagkadating ko mismo sa tapat ng balete, parang biglang bumigat ang paligid. Yung hangin, parang may dalang parsa na pinipigil akong makausad. Huminto ako sandali at napatingin sa taas ng puno. Doon ko nakita ang parang anino ng babae na nakaupo sa isang malalaking sanga. Mahaba ang buhok, nakaputi at nakatingin sa akin ng diretso. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero ramdam ko ang malamig na titig niya. Rigor. Narinig ko ang pangalan ko na binulong, pero wala namang ibang tao roon. Nanlamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob. Ang ginawa ko na lang, kinuha ko ang panyo ko sa bulsa at binigkas ko ang dasal na itinuro ni Lola. Ama namin, sumasampalataya, Aba Ginoong Maria. Habang nagdarasal ako, napansin kong unti-unting naglaho yung anino sa sanga. Parang may narinig akong mahihinang tawanan mula sa paligid ng balete. Parang marami silang naroon, pero hindi ko nakikita. Mabilis akong lumakad, halos tumatakbo na, hanggang sa makalayo ako sa mismong puno. Pagkarating ko sa bahay, sobrang hingal ko at pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Kinabukasan, ikwento ko sa lola ko ang nangyari. Sabi niya, mabuti raw at nagdasal ako. Rigor, hindi lahat ng engkanto ay mababait. Yung nakita mo sa balete, bantay iyon ng puno. Kung hindi ka nakapagdasal, baka hindi ka na nakauwi kagabi. Simula noon, kahit araw, hindi na ako naglalakad mag-isa papunta sa direksyon ng balete. At tuwing gabi, sinisiguro kong may kasama ako o iwas na lang ako sa kalsadang iyon. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang gabing iyon, nanlalamig pa rin ang katawan ko. Doon ko napatunayan na hindi biro ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa balete dito sa Negros. Totoo ang mga bantay. Totoo ang mga engkanto. Ako si Jonel. Isang simpleng magsasaka sa isang baryo sa Quezon. Bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig mula sa mga matatanda ang babala. Huwag na huwag kang dadaan mag-isa sa may malaking balete kapag gabi na.
may mga nilalang na hindi mo nakikita ang naninirahan doon. Sa totoo lang, hindi ko pinapansin ang mga ganitong kwento. Para sa akin, puro pamahiin lamang iyon para takutin ang mga bata. Pero nagbago ang paniniwala ko isang gabing hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong pauwi ako galing bukid. Naabutan ako ng dilim kasi nagtagal ako sa pag-aararo. Wala akong ibang madaanan kundi yung kalsada kung saan naroon ang matandang balete. Sobrang laki ng puno na iyon, parang kumakain ng buong daan ang mga ugat at sanga nito. Kahit ang haling tapat ay nakakatakot tignan, paano pa kaya sa gabi? At habang papalapit ako, ramdam kong biglang lumamig ang paligid. Tahimik ang bukirin. Walang huni ng kuliglig. Ni hangin ay parang huminto. Doon na nagsimulang bumalis ang tibok ng dibdib ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Pinilit kong iniisip na wala lang ito. Pagkatapat ko sa mismong balete, doon ko narinig ang tila mga mahihinang awit. Akala ko nung una hangin lang na dumadaan sa mga sanga, pero hindi. May ritmo ito. Parang tinig ng mga babae na sabay-sabay na kumakanta. Napatigil ako. Tumingin ako pataas at doon ko nakita ang hindi ko inakalang totoo. May mga liwanag na parang alitaptap na lumilipad-lipad sa paligid ng puno. Habang tumatagal, nagiging malinaw ang mga anyo. Unti-unting lumitaw ang mga nilalang. Mapuputi ang balat. Magaganda ang mga muka. Mahaba ang buhok na umaalon. Hindi sila tao. Sila ang mga engkanto na sinasabi ng matatanda. Nanginig ang mga tuhod ko. Gusto kong tumakbo, pero parang may parasang pumipigil. Isa sa kanila, isang babaeng engkanto na nakaputing saya, ang lumapit sa akin. Hindi ako makagalaw. Tumitig siya sa mata ko at ngumiti. "Matagal ka na naming pinagmamasdan, Junel," sabi niya sa malamig pero malinaw na tinig. "Hindi ka dapat matakot. Ang puno ng balete ay aming tahanan." Hindi ko alam kung paano niya nakilala ang pangalan ko. Gusto ko magsalita pero natuyo ang lalamunan ko. Ang tanging nasabi ko lang ay, Bakit ako?" Ngumiti lang siya. Pero ang ngiting iyon ay may halong lungkot. "Dahil hindi lahat ng tao ay nakikita kami. Ikaw, pinayagan kang masilip ang aming mundo." Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang iba pang mga engkanto. May mga nakaupo sa malalaking ugat. May nakatayo sa mga sanga. At lahat sila ay nakatingin sa akin. Karamdam ko ang bigat ng mga mata nila. Parang sinusukat kong karapat-dapat ba akong nandito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Yumuko ako at bumulong. "Patawad kung nagambala ko kayo." Narinig ko ang mga tawa nila. Hindi nakakatawa, kundi parang musika. Maya-maya lang, biglang nagbago ang paligid. Yung dilim ng gabi, napalitan ng parang liwanag ng buwan na hindi galing sa langit, kundi galing mismo sa balete. Ang daan na tinatahak ko ay naging ibang mundo. Nakakita ako ng maliit na ilog na wala naman doon sa dati. May mga kubo sa malayo na hindi ko rin nakikita tuwing araw. Para bang dinala nila ako sa dimensyon nila. "Junel, pwede kang maging kaibigan namin, pero may kapalit," sabi ulit ng babaeng engkanto. Kinakabahan ako. "Anong kapalit?" Lumapit siya sa akin. Halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha niya
sa mukha ko. Panatilihin mong lihim ang nakita mo at tuwing gabi, dadaan ka dito hindi para matakot, kundi para makinig sa amin. Kami ang magbabantay sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero imbis na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Kaya naman ay tumango ako. Mula noon tuwing dadaan ako sa may balete sa gabi, hindi na ako kinakabahan. Naroon lagi ang mga engkanto. Nakatingin, nakangiti, at minsan ay umaawit. Hindi sila nananakit, pero ramdam ko rin na hindi sila dapat bastusin. Hanggang ngayon, dala ko ang babala ng babaeng engkanto. Huwag mong ipagsabi sa iba ang nakita mo, maliban kung handa ka sa kapalit. Kaya ang kwentong ito, isinulat ko lang para may makaalam. Pero hindi ko kayang ikwento ng harapan sa mga taga-baryo. At sa tuwing napapadaan ako roon, lagi kong inaalala, hindi lang puno ang balete, kundi isa itong mundo ng mga nilalang na kasabay nating nabubuhay. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makita sila. Ako si Budor, tubong Trinidad, Bohol. Matagal na akong nakatira sa bahay namin sa dulo ng barangay, malapit sa sapa at sa malaking puno ng balete. Nasabi pa ng mga matatanda, mas matanda pa sa lolo ko. Diyan ako lumaki. Diyan ko rin naranasan ang pinakakakaibang pangyayari sa buong buhay ko. Noong kabataan ko, mahirap lang kami. Nagkakarpentero lang ako. Minsan nagkakahoy, minsan namumulot ng scrap para may pangulam. Wala akong asawa, wala rin akong anak. May mga kapitbahay ako dati, pero nagsialisa na kasi sabi nila, may kakaiba daw sa lupain namin. May mga ilaw na lumalabas, may naririnig na umiiyak sa gabi. Ako, sanay na ako sa mga ganon. Parang wala lang. Basta may pagkain ako at sigarilyo ay ayos na. Pero isang gabi, nagbago ang lahat sa akin. Noong Hunyo 2001, malakas ang ulan. Brown out sa buong bayan. Nag-iisa ako sa bahay, may hawak na lampara. Naririnig ko lang ang kulog at hampas ng ulan sa bubong. Habang naninigarilyo ako sa may pintuan, may napansin akong liwanag sa likod bahay, sa mismong ilalim ng balete. Akala ko kidlat lang, pero hindi nawawala. Nanginginig pa nga ang lupa. Parang may umaalon. Sa kuryosidad ko ay nalapitan ko ito, dala ang lampara. Pagkalapit ko, nakita ko yung liwanag na kulay gintong dilaw. Hindi siya apoy, hindi rin ilaw ng tao. May hugis babae sa loob, nakatayo, at nakatingin sa akin. Walang mukha ito, puro lang liwanag. Ang hangin sa paligid, malamig na malamig. Pero hindi ako natakot. Parang nawala ang takot ko. Napalitan ng kakaibang pagkaramdam. Para bang may humaplo sa isip ko. Tapos, may narinig akong boses na babae. Malambing pero malalim. Bakit ka nagduro sa Budor? Napalingon ako. Wala namang tao. Bumalik ang tingin ko sa liwanag. Andun pa rin. At ang sabi ko na lang, wala akong magawa eh. Ganito lang talaga ang buhay ko. At sumagot naman siya ng, hindi mo kailangang maghirap kung susunod ka lang sa gusto ko. Hindi ko alam kung bakit, pero napayuko ako. Tapos, pagkaangat ko ng ulo, nawala na yung liwanag.
Tumahimik na ulit. Pero sa lupa, may lumang barya. Bilog ito, kulay ginto. May ukit na hindi ko maintindihan. Dinala ko sa bahay, inilagay ko sa lamesa. Simula noon, nagsimula na ang mga kakaibang nangyayari sa buhay ko. Kinabukasan noon may kumatok sa bahay ko. Si Mang Nardo, taga Kapitolyo. Sabi niya may gustong bumili ng ilang metro ng lupa ko sa tabi ng sapa. May project daw. Nagulat ako kasi yung parte na yun puro bato at putik. Pero tinanggap ko kasi malaking halaga ang alok. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng malaking pera. Doon na nagsimula. Bawat araw para bang may dumarating na biyaya. May nagbabayad ng utang, may nag-aalok ng trabaho. Minsan ay may nagre-regalo ng bigas. Hindi ko alam kung bakit. Basta bigla na lang may dumarating. At naalala ko yung liwanag. Naalala ko rin yung sabi niya. Kaya tuwing gabi, bumabalik ako sa ilalim ng balete. Nagdadala ako ng tinapay at kulapo. Inilalagay ko sa ugat ng puno. At sinasabi kong salamat. At tuwing ginagawa ko iyon, laging may malamig na hangin na umiihip sa akin. Para bang sinasagot ako. Lumipas pa ang mga linggo. Nagkaroon ako ng bagong mga gamit. Motor, TV, at iba pa. Nagtataka ang mga kapitbahay ko. Pero sabi ko na lang, nagtulak ako ng dope. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag. Wala naman akong nakikitang tao, pero alam kong may nagbabantay sa akin. Minsan, habang nag-aayos ako ng kahoy, may boses akong maririnig. Huwag kang lalayo, Budor. Dito ka lang. Minsan naman, may amoy sampagita na biglang lalabas kahit walang tanim. At tuwing mag-iisa ako, parang may anino sa gilid ng mata ko. Dumadaan, tapos mawawala. Hindi ako natatakot. Ang pakiramdam ko, parang may nagmamalasakit sa akin. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng balete, lumitaw ulit yung liwanag. Pero ngayon, malinaw na. May babae, maputi ang balat, mahabang buhok, at nakaputi. Ang ganda niya. Ikaw ba yung tumutulong sa akin? Ang sarap mo naman, Yammers. Ngumiti lang siya. Oo, Budor. Ako yung nagbabantay sa'yo. Pero kailangan mong magbigay ng kapalit. Kukunin ko ang isang itlog mo. Hindi ko kaagad naintindihan. Sabi ko, bakit yun ang kapalit mo? Basta sundin mo lang ako. Huwag mong lalapitan ang ibang babae. At tuwing kabilugan ng buwan, mag-aalay ka sa akin. Tumango na lang ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may puwersang nagtutulak na sumunod ako. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, nag-aalay pa rin ako ng kulapo at tinapay sa ilalim ng puno. At sa bawat alay ko, mas lalo akong nagiging maayos, mas kumikita, mas umaasenso. Hanggang sa dumating yung gabi na muntikang kong pinagsisihan ng lahat. Isang gabi, may batang dumaan sa harap ng bahay ko. Naglaro sa ugat ng balete. Tinapagtapakan pa. Nagalit ako. Nilapitan ko at sinigawan ko siya. Bakit mo ginagalaw yan? Umalis ka. Tumakbo yung bata. Kinabukasan daw ay nagkasakit. Nilagnat ng 3 araw. Sinasabi raw sa nanay niya, may matandang babae sa puno. Ayaw akong palapitin. Kinikilabutan ako. Kasi alam kong hindi babae yung nakita ng bata. Yun yung nilalang na nagbibigay sa akin ng tulong. Noon ko lang naramdaman yung kaba. Baka nga hindi siya mabuting espiritu.
Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimula na akong bangungutin. Gabi-gabi, nakikita ko sa panaginip yung babae. Nakangiti na nakatawa, pero unti-unting nagiging maitim ang muka. Sinasakal na niya ako, tapos gigising ako na pawis, nanginginig. Tuwing gigising ako, yung lumang bariyang binigay niya dati ay umiinit. Para bang nasusunog kahit hindi ko hawak. Tinanong ko si Mang Ben, kapitbahay ko matanda, kung alam niya o kung ano ang pwede kong gawin. Budor, baka engkanto yan. Lalo na kung sa balete ka nakakita. Dapat magpaalbularyo ka. Pero hindi ko nalang pinansin ang kanyang sinabi. Baka isipin lang niyang nabaliw ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong totoo yung babae. At alam kong siya rin yung dahilan kung bakit bigla akong yumaman. Dumating ang bagyong Sinyang taong 2006. Malakas ang hangin. Halos liparin na yung bubong ko. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, narinig ko ulit ang boses niya. Bakit hindi ka nag-alay nitong buwan, Budor? Nanigas ako. Nakalimutan ko pala yung alay noong nakaraang full moon. Pasensya na, babawi ako. Nakalimutan ko lang talaga. Pero sumigaw siya. Ang buong paligid biglang lumamig. Narinig ko yung mga ugat ng balete, para bang gumagalaw. Tapos may liwanag na kumislap. Mas maliwanag pa sa unang beses. Pagkatapos, wala na akong maalala. Pagkamulat ko, nasa ospital na ako. At sabi ng mga tao, natagpuan daw ako sa ilalim ng balete. Buhay pero tulala. May hawak ako mga lumang barya at sa dibdib ko, may bilog ng paso. Parang tinataka ng bakal. Sabi ko sa doktor, kinuha na nila ang kapalit. Pero hindi ako pinapaniwalaan. Pag-uwi ko ng bahay, lahat ng pera ko, wala na. Wala na ring laman yung mga alkansya ko. Pati motor at gamit parang naglaho. Parang hindi ko kailanman pagmamayari. Lumipas ang 2 linggo. Isang gabi, naramdaman kong tinatawag na naman ako. Tahimik lahat. Pero sa loob ng isip ko, malinaw yung boses niya. Bumalik ka sa akin, Budor. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pero parang may humahatak sa akin papunta sa balete. Lumakad ako. Bit-bit ang lampara. Pagkarating ko doon, kalahati na lang yung puno. Bumagsak na pala dahil sa bagyo. Pero kahit kalahati, buhay pa rin ito. Tapos sa gitna ng mga ugat, nakita ko yung babae. Wala ka na ring babalikan. Sa akin ka na lang. Hindi ko na narinig ang sumunod. Ang huli kong naalala, niyakap ako ng malamig na hangin at liwanag. Ngayon, kung naglalakad ka sa San Vicente, Trinidad, tuwing gabi, baka makikita mo ako. Minsan nasa gilid ng kalsada, minsan sa tabi ng balete. Hawak ko pa rin yung sako. May mga bariyang umiilaw sa loob. At kapag narinig mong may boses na bumubulong, hindi mo kailangang maghirap. Huwag kang lilingon. Kasi baka ako na yon, si Budor. Ang lalaking pinayaman ng engkanto, kapalit ng utak kong lasunin. Sa lilim ng balete. Ako si Regine, taga Rizal. At ito ang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Nagsimula ito taong 2013 sa isang maliit na baryo kung saan kami pansamantalang tumira ni Mama matapos siyang maoperahan. Doon, sa tabi ng ilog, may isang malaking punong balete na halos inlaki ng 2 bahay na magkadikit.
Maraming nagsasabi na may nakatira daw doon, na mga diwata, engkanto, at minsan daw ay kapre. Pero ako, hindi ako naniniwala noon, hanggang sa naranasan ko na mismo. Unang pagkikita, isang hapon habang naglalaba ako sa ilog malapit sa Balete, napansin kong parang may anino sa likod ng mga ugat. Akala ko nung una ay kambing lang ito. Pero nang lumapit ako, nakita kong lalaki. Maputi, matangkad, mahaba ang buhok, at suot ay kulay puti. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, nakatitig lang na parang nalulungkot. "Kuya, okay ka lang?" tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya saglit, tapos naglakad na papalayo, pabalik sa likod ng puno. Pagkatingin ko ulit ay wala na siya. Akala ko noon ay guni-guni lang. Pero kinagabihan, habang nag-aayos ako ng labahin, narinig kong parang may kumakalusko sa bintana. Pagkalabas ko, nadaanan ko ang ilog. At doon sa ilalim ng buwan, nakita ko ulit siya, nakatayo sa lilim ng balete. "Hindi ka dapat lumapit dito kapag gabi," sabi niya. Malamig ang boses pero magandang pakinggan. Parang galing sa malayo. "Bakit naman?" tanong ko. "Delikado. May mga hindi mo dapat nakikita." Bago pa ako makasagot ay bigla siyang nawala. Napakurap-kurap ako, at nung idilat ko ang aking mga mata, ako na lang mag-isa sa tabi ng ilog. Kinabukasan, tinanong ko si Mang Ilmo, ang matandang tagabantay ng palayan malapit sa may ilog, kung may nakatira ba sa may balete. Anak, huwag ka nang magpunta ron sa Davit hapon ha. Matagal nang may nilalang na nakatira dyan. Engkanto yon. Hari raw ng mga tagabantay ng ilog. May mga babae nang nawala dyan noon. Kinabahan ako, pero hindi ko alam kung bakit may kakaibang pagkaramdam akong gustong bumalik pa rin. Pagkarating ng hapon, pumunta ulit ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nandoon ulit siya, nakaupo sa ugat ng balete, nakatingin sa ilog. "Sino ka ba talaga?" tanong ko na. "Ang tawag nila sa akin ay Ilyon," sagot niya. "Tagapangalaga ako ng punong ito at ng ilog na to. Pero hindi ako dapat nakikita ng tao." Dagdag niyang wika. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot ba o paghanga? May kakaiba sa kanya. Hindi siya tulad ng normal na tao. Ang balat niya ay parang kumikislap kapag tinatamaan ng araw. At ang mga mata niya, kulay abuhing may bahagyang asol. Lumipas sa mga araw, lagi ko na siyang binabalik-balikan. Para na akong ginagayuman nun na hindi ko mawari kung bakit ko ginawa yon. Minsan, ako na ang nagdadala ng bulaklak. Minsan pagkain. At lagi siyang nandyan. Tahimik lang. Pero sa tuwing nagsasalita siya, ramdam ko yung malamig pero mahinahong hangin sa paligid. Hanggang sa isang gabi, habang nagkukwento ako tungkol sa buhay ko, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. "Regine, kung alam mo lang, bawal sa amin ang makihalubilo sa tao. Pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Lalo na kapag ikaw ang kaharap ko." Hindi ako nakasagot. Ramdam kong tumigil ang paligid. Walang hangin. Walang maririnig na kuliglig. Parang kalmado lang kami sa mundo. At nang magtama ang mga tingin namin, doon ko naramdaman na hindi na ako basta naaakit. Umiibig na ako.
Simula noon, gabi-gabi ko nang nararamdaman na may dumadalaw sa bahay. Minsan may amoy ng sampagita. Minsan malamig na hangin na parang humahaplo sa balat ko. Hanggang isang gabi, nagising ako sa kaluskos. Pagbukas ko ng mga mata, nandun siya sa tabi ng kama ko. Si Elyon. Paano ka nakapasok? Hindi mo na kailangan mag-alala. Hindi ako mananakit. Sagot lang niya. Lumapit pa siya. Hinaplos ang mukha ko. At bago ko namalayan, naglapat ang mga labi namin. Mainit ang halik niya. Pero sa bawat sandali, parang hinihigop ang lakas ko. Pagmulat ko ay wala na siya. Parang may naiwan na marka sa kamay ko. Hugis bulaklak ng balete. Paglipas ng ilang linggo, napansin kong madalas akong pagod at minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, may anino sa likod ko. Nakita ni Mama na pumapayat ako at madaling mapagod. Dinala niya ako sa albularyo at pagkarating namin, bigla akong tinignan ni Aling Roma at agad niyang sinabi, "May sumunod sa'yo, hindi tao, kundi engkanto." Pinilit niya akong ipaligo sa tubig na may asin at dahon ng bayabas. Subalit kinagabihan, bumalik ulit si Elyon. "Bakit mo ko nilalayuan? Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan?" Tanong niya. "Elyon, sabi nila, baka mapahamak ako." "Hindi kita sasaktan. Hindi ako tulad ng iba. Pinili kitang mahalin kahit bawal." Umiyak ako nun. Alam kong totoo ang nararamdaman ko, pero alam ko ring hindi ito tama. Pagdating ng ika-7 buwan, doon ko naramdaman ang kakaibang pagbabago. May mga gabi na nagigising ako sa sobrang lamig at minsan, naririnig ko ang boses niya sa isip ko. "Regine, huwag kang matakot. Anak natin yan." Parang nanlalamig ako. Hindi ako makapaniwala na buntis pala ako. Wala naman akong ibang lalaki at tanging siya lang ang nakasama ko sa ganoong paraan. Hindi ko rin matandaan na tinorjak niya ako. Nabigla si Mama sa mga pangyayari. Dinala niya ako sa doktor, pero sabi ng doktor, normal daw lahat. Pero tuwing gabi, nararamdaman kong kumakaluskos ang mga ugat ng balete sa labas ng bahay. Parang may gustong pumasok. Hanggang sa isang gabi, lumabas ako kahit takot ako. Doon ko nakita si Elyon. Nakatayo sa lilim ng puno. Hawak ang kamay niya sa tiyan ko. "Regine, bunga ito ng pagmamahal na bawal. Kailangang lumayo ka bago dumating ang mga tagabantay namin. Hindi nila papayagan na mabuhay ang sanggol sa mundo ng mga tao." Niyakap niya ako at doon ko naramdaman ang malamig niyang luha na parang hamog. "Babalik ako kapag ligtas na kayo. Pero kung hindi, lagi kitang babantayan dito." Sabi niya. Tapos parang hangin siyang naglaho. Kinabukasan, nagsimula nang magkasakit si Mama. Parang tinamaan ng matinding ubo at lagnat. Sabi ni Aling Roma, "Galit ang mga tagabantay. May nilabag na batas ang engkanto mo. Kailangang putulin ang ugnayan." Dinala nila ako sa may ilog at pinapaliguan ng dahon at langis. Habang ginagawa yon, naririnig ko ang iyak ng lalaki sa loob ng puno. "Regine, patawad." Pagmulat ko, natapos na ang ritual at simula noon,
hindi ko na siya muling nakita. Lumipas ang mga buwan. Nanganak ako. Isang batang lalaki, maputi, at may kakaibang kulay ang mga mata. Kulay abuhing asol, tulad ni Elyon. Pinangalanan ko siyang Elyo. Habang lumalaki siya, napansin kong tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, lumalakas ang ihip ng hangin sa labas at gumagalaw ang mga sanga ng balete na para bang may bumabalik. Minsan nakikita kong nakatingin si Elyo sa bintana at maririnig ko siyang bumubulong. Si Papa daw, andyan. Hindi ko na siya sinabihan ng totoo, pero alam ko, kahit anong linis o ritual ang gawin, hindi tuluyang nawawala ang koneksyon namin. Dahil sa bawat dampi ng hangin sa gabi, ramdam ko pa rin yung malamig na haplos ni Elyon. Ang engkantong minahal ko sa lilim ng balete. 2025 na ngayon. Si Elyo ay 12 taong gulang na. Tahimik na bata. Pero minsan, may mga oras na nakatingin siya sa labas. Parang may kausap. At tuwing tinatanong ko kung sino, lagi lang niyang sagot. Si Papa, Ma. Susunduin daw niya tayo kapag handa na tayong tumira sa puno. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero minsan, sa tuwing dumadaan ako sa may balete, nakikita ko ang maliit na ilaw sa gitna ng mga ugat at ang amoy ng sampagita na dati kong naaamoy sa tuwing dumadalaw si Elyon. Hanggang ngayon, hindi ako sigurado kung sumpa ba o biyaya ang pagmamahal namin. Ngunit isang bagay lang ang alam ko. Sa lilim ng balete, may mga kwento talagang hindi matapos-tapos kahit ganoon katagal. At minsan, ang pag-ibig, kahit bawal, nag-iiwan ng bunga na mananatiling buhay sa pagitan ng dalawang mundo. Ako si Mario. 22 taong gulang noon. Galing ako sa lungsod ng Bacolod, pauwi sa baryo ng Negros. Sanay na ako sa biyahe. 8:00 ng gabi ang huling jeep na bumibiyahe papunta sa amin. Madalas puno iyon ng pasahero. Pero noong gabing yon, kakaiba ang nangyari. Pagkasakay ko, may ilang estudyanteng bumababa agad sa unang baryo. Unti-unti, kumonte ang laman ng jeep hanggang sa napansin ko na ako na lang pala ang natira. Hindi ko na iyon pinagtuunan ng pansin pa dahil minsan talaga nangyayari iyon. Tahimik ang daan. Rinig ko lang ang ugong ng makina at hampas ng hangin sa gilid ng jeep. Nakatulog ako sandali at nagising lang ako nang biglang huminto ang jeep. Akala ko ay nakarating na ako sa boundary. Pero pagdilat ko, laking pagtataka ko. Nasa tapat kami ng isang malaking balete. Malaki, malawak ang mga ugat na parang kamay na nakaunat. Madilim ang paligid. Wala na isang bahay o poste ng ilaw. Bakit huminto dito, Manong? Tanong ko sa driver. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa harap, parang may hinihintay. Manong, malapit na po ba sa baryo? Tanong ko ulit. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ngumiti siya, pero hindi normal ang ngiti. Parang pilit. Sadali lang, may susunduin tayo. Kinilabutan ako sa kanyang asta. Susunduin. Kanina ako na lang ang pasahero. Sino bang susunduin sa ganitong oras at sa gitna ng kawalan? Maya-maya pa ay may narinig akong mga yabag. Parang nanggagaling sa ilalim ng balete.
Mabibigat, mabagal, parang hindi lang isa ang paparating. Sa dilim, may mga aninong lumapit at ang una kong napansin, mahaba ang kanilang mga damit. Para mga lumang baraw at saya. Mapuputi ang balat, makikinis, pero kakaiba ang anyo. Sobrang tahimik nilang gumalaw at tila hindi lumalapat sa lupa ang mga paa. Pumila sila sa gilid ng jeep. Isa-isa silang sumakay. Walang ingay, walang salita. Pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob. May mga umupo sa tabi ko. Ang lamig ng hangin na dala nila. Para bang galing sa loob ng kuweba. Pinilit kong huwag silang tignan. Pero sa gilid ng mga mata ko, kita ko ang maputlang mukha nila at ang mga matang nakatitig diretso sa akin. "Bayad," sabi ng isa. Mahina pero malinaw. Napatingin ako. Nakahawak siya ng lumang baryang pilak. Hindi na ginagamit sa panahon natin. Inaabot niya sa driver at tinanggap naman ito na parang normal lang. Doon na nagduda ako at masyado na akong kinabahan. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumaba. Pero para akong natulala. Ang katawan ko ay parang nanigas. Nagpatuloy ang jeep sa biyahe, tahimik. At ang tanging rinig ko lang ay ang ugong ng makina at ang mahihinang bulungan ng mga paserong hindi ko alam kung tao ba talaga. Nang makarating kami sa nasabing baryo, bigla na lang silang nawala. As in walang bumaba at walang ingay. Nasa loob pa ako ng jeep pero ako na lang mag-isa ulit. Pagkarating sa sakayan malapit sa amin, bumaba kagad ako. Nanginginig ang tuhod ko nang walang paalam. Halos hindi ako makahinga. Nung nandun ako sa bahay, winento ko yun kay nanay at ang sabi niya, "Anak, matagal nang sinasabi ng mga matatanda. Ang baliteng inyong nadaanan ay may mga nilang lang na sumasakay tuwing gabi. Buti na lang hindi ka nila sinama at mabuti na lang din hindi ka nila kinausap." Hanggang ngayon, tuwing maiisip ko ang ngiting iyon ng driver at ang malamig na mga pasaherong sumakay sa jeep, nanlalamig pa rin ang katawan ko. Ako si Leo. Taga San Isidro, isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. Sa amin, ay isang malaking puno ng balete sa gilid ng sapa. Malapit sa lumang daan papuntang Bukirin. Madalas kong madadaanan iyon tuwing nag-aalaga ako ng kalabaw o nanguhuli ng isda sa gabi. Wala naman akong iniisip dati tungkol sa puno na iyon. Kahit maraming kwento ang mga matatanda na may nakatira raw na nilalang doon. Noong una, hindi ko pinapansin. Pero isang gabi ng Mayo, nagbago ang lahat. Mga 8:00 na ng gabi, umuwi na lahat ng tao sa baryo dahil malakas ang ulan. Ako naman, naiwan sa sapa kasi may bitag pa akong inilagay. Sobrang tahimik ng paligid. Wala na isang ilaw maliban sa maliit kong lampara. Biglang humangin ng malamig. Tapos parang may boses akong narinig. Malambing na mahina. Akala ko nga hangin lang pero nang pakinggan ko ulit, malinaw pala. "Leo?" Napalingon ako. Wala namang tao. Napatitig ako sa puno ng balete. May anino ng babae. Mahaba ang buhok. At kahit sa dilim, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Kinilabutan ako, pero hindi ako tumakbo. Ewan ko kung bakit. Parang may humihila sa akin papalapit. Habang lumalapit ako, napansin kong hindi siya basta tao. Ang balat niya ay parang mapusyaw at ang mga mata niya ay may kakaibang kintab na kulay berde.
Sino ka? Tanong ko. Ako si Alina. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang siya. Pero hindi ako natakot. Ang pakiramdam ko, parang kalmado. Parang kilala ko siya noon pa. Umupo siya sa ugat ng balete at tinignan lang ako. Bakit mo ako tinatawag? Matagal na kitang nakakita dito, Leo. Tuwing gabi, pinagmamasdan kita. Isa ka sa iilang hindi takot lumapit. Hindi kaagad ako nakasagot. Ang totoo, hindi ko alam kung panaginip ba yung nangyayari o totoo talaga. Pero nang hawakan niya ang kamay ko, ramdam ko ang lamig ng balat niya. Parang tubig sa sapa na galing ng Sierra Madre. Doon nagsimulang kakaibang pagkahumaling ko kay Alina. Araw-araw at tuwing gabi, bumabalik ako sa balete. Lagi siyang nandun, nakaupo. Minsan naglalakad sa tabi ng sapa. Nakikipag-usap ako sa kanya tungkol sa buhay ko, sa mga problema ko sa bukid at sa mga pangarap ko. Siya naman nakikinig lang. Minsan tatawa, minsan tatahimik. Madalas kong mapansin pag dumadating ako, nagiging malamig ang hangin at nagiging malinaw ang tubig ng sapa. Sabi ni Alina, iyon daw ang paraan niyang ipakita na masaya siya kapag nandun ako. Lumipas ang ilang linggo. Parang nakalimutan ko ng tao ako at siya ay isang engkantada. Dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Leo, bakit lagi kang bumabalik dito kahit alam mong hindi ako katulad mo? Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam, Alina. Pero sa tuwing kasama kita, parang ayaw ko nang umuwi. Ang sarap mo kasi, Pia. Ngumiti siya, pero halatang may lungkot sa mga mata. Hindi lahat ng tao kaya ang ganitong ugnayan. Kapag pinilit, may kapalit. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag minahal mo ako ng buo, hindi ka na makakabalik sa dati mong mundo. Natahimik kaming pareho. Naririnig ko na lang ang kuliglig at ang agos ng sapa. Pero sa mga oras na yon, hindi ko na inisip ang mga babala ng mga matatanda. Nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya at hinayaan kong magsalita ang puso ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero mahal kita, Alina. Lumapit pa siya sa akin. Nilapit niya ang noo niya sa noo ko. Parang may malamig na hangin na umiikot sa amin. Tapos biglang lumiwanag ang paligid. Galing sa puno ng balete. Naramdaman kong parang nawala ang lahat ng bigat ng katawan ko. Pagkadilat ko, nasa gitna pa rin kami ng gabi. Pero kakaiba na ang paligid. Hindi na parang sapa ng baryo namin. Parang mas buhay, mas makulay, at mas tahimik. Nasaan tayo? Nasa pagitan ng mundo mo at ng mundo natin. Dito ko lang pwedeng ipakita kung sino talaga ako. At doon ko nakita ang tunay niyang anyo. Ang buhok niyang kulay pilak, ang balat na kumikislap sa liwanag, at ang mga mata niyang kulay berde na parang ilaw sa ilalim ng tubig. Hindi siya nakakatakot. Maganda siya, sobra. Ang sarap niyang kainin. Lumapit ako at niyakap ko siya. Kung ito ang kapalit, handa akong manatili rito. Basta matikman lang kita. Ngumiti siya pero may luha sa mga mata. Hindi pwedeng ganun, Leo. Kapag pinili mong manatili, malilimutan mo ang lahat. Pati pamilya mo, pati sarili mo. Kasi sobrang sarap ko. Tumahimik ako. Tumingin ako sa paligid. Naririnig ko ang boses ng mga palaka. Kokek, kokek. Ang ihip ng hangin. At ang mga alitap-tap na umiikot sa amin. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, siya lang ang nasa isip ko. Kung sakaling mawala ako,
Bumalik ka rito sa tuwing maririnig mo ang hangin mula sa timog. Doon mo maririnig ang pangalan ko. Pagkasabi niya noon, biglang kumulog sa malayo. Bumalik ang liwanag at sa isang iglap, ako na lang mag-isa sa tabi ng balete. Wala na si Alina. Tumakbo ako pa uwi, basang-basa sa ulan. Hindi ako makatulog buong gabi. Kinabukasan, bumalik ako sa puno. Wala pa rin siya. Sinubukan ko araw-araw. 1 linggo, 2 linggo, wala na talaga. Hanggang sa isang gabi ng Hulyo habang naglalakad ako sa daan papuntang Sapa, may batang lalaki akong nakita sa tabi ng puno. Mga 5 o 6 na taon siguro ang edad. Maputi, mahaba ang buhok at nakasuot ng lumang damit. Tinignan niya ako. Ikaw ba si Kuya Leo? Oo. Bakit? Ngumiti siya. Sabi ni inay, bantayan daw kita. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Sino ang inay mo? Tumingin siya sa balete. Si Alina. Bago pa ako makalapit, biglang may malakas na ihip ng hangin. Pagkadilat ko, wala na ang bata. Naiwan lang ang malamig na hangin at ang tunog ng mga dahon ng balete na parang boses ng babae. Simula noon tuwing gabi, dumadaan ako sa puno. Hindi ko na siya nakikita. Pero kapag tumatahimik ang paligid, naririnig ko pa rin ang boses niya. Mahina, kalmado, parang hangin na dumadampi sa tenga ko. Leo. At kahit ilang taon nang lumipas, tuwing may dumadaan na malamig na simoy ng hangin mula sa timog, napapatingin pa rin ako sa puno ng balete. Sa bawat ihip ng hangin, naririnig ko pa rin ang pangalan niya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat o totoo talaga. Pero sa puso ko, totoo si Alina. At sa ilalim ng balete, doon ko unang natutunan kung gaano kalalim magmahal ang isang nilalang na hindi ko dapat minahal. Wakas,